Maraming hiwaga ang bumabalot sa sanlibutan. Mga misteryo na matagal nang sinasaliksik ng mga siyentipiko sa mga nagdaang pangsiglo. May mga nilalang na nabubuhay sa mundo na mahirap paniwalaan, subalit sila'y totoo. Kadalasan sa mga nilalang na ito ay nagkukubli sa madilim na bahagi ng daigdig na nagdadala ng unos at sigalot sa bawat probinsya o lalawigan na kanilang mapupuntahan. Kadalasan sila'y alagad ng dilim na nanggaling pa sa karimlan para maghatid ng dilubyo sa sanlibutan. Mapagpalang araw sa inyo mga kadiwa. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Odessa. 35 taong gulang na at kasalukuyang naninirahan sa Batangas kasama ang aking pamilya. Silent listeners po ako ng inyong channel at marami na akong napakinggang mga kwento na hango sa mga pinadala ng mga taong nakaranas ng mga kababalagan at katatakutan tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Ang ibabahagi kong kwento ay hango sa naging karanasan ng aking namayapang lola na itagon lang natin sa pangalang Selena. Naikwento lang ito sa akin ng butihing kong ina noong ako'y bata pa dahil na-inspired din ako sa mga narinig kong storya sa inyong programa. Kaya naisipan kong ibahagi rin ang karanasan ni Lola sa pakikibaka niya noon sa mga aswang. Taong dekada 40 ay nasa edad 19 noon si Lola Selena. Unika iha siya ng kanyang mga magulang, kaya mahal na mahal siya ng mga ito. Maganda at mistisa noon si Lola at isa siya sa mga ligawin ng dalaga noon sa kanilang baryo sa Siquijor. Payak lang ang kanilang pamumuhay at pagtatanim lang ng mga gulay ang pinagkakakitaan ng kanyang mga magulang. Bukod sa pagtatanim ng mga gulay, ay mayroon din silang maliit na taniman ng prutas na ginagawang kape na isa sa mga pagkain ng alamid. Sa mga panahong iyon ay bali-balita sa kanilang baryo ang mga dayuhang aswang na napadpad sa kanilang baryo. Kadalasan ay merong natatagpo ang bangkay ng ilang mga tao sa liblib na kakahuyan na halos butas ang lalamunan at wakwak ang tiyan. Nawawala rin ang mga laman loob nito at halos sinisipsip ang dugo. Selena, halina tayo, uuwi na. Malapit nang lumubog ang araw. Alam mo namang maraming aswang ngayon na naghahasik ng lagim sa ating baryo tuwing sasapit ang takip silim. Sambit noon ang ina ni Lola Selena. Sige po, inay. Papunta na po dyan. Magalang na tugon naman ni Selena. Mahilig kasi ito noon mamulot ng mga butong dinumi ng alamid na ginagawa nilang kape. Isa ito sa mga kinagawian noon ni Lola Selena. Marahan na tumakbo si Lola Selena habang bitbit nito ang basket na gawa sa buri na pinaglagyan nito ng mga dumi ng alamid. Sa murang edad ni Lola Selena noon ay sabak na ito sa trabaho, kaya maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Bukod kasi sa masipag ay natatangi din ang alindog nito. Selena anak, mukhang marami ang napulot mong buto. Ang sipag talaga ng anak kong dalaga. Kailangan na nating umuwi kaagad at mahirap na abutan tayo ng dilim dito sa ating maliit na bukirin. Wika naman ng ama ni Lola Selena. Magkakasama sila noon naglakad pabalik sa kanilang kubo at ilang metro din ang layo nito sa kanilang bukirin. Halos madadaanan pa nila ang malalago at matatayog na mga puno bago nila marating ang kanilang tahanan. Nang mga panahong yun ay watak-watak din ang mga kabahayan, kaya mabilis nakakapasok sa kanilang baryo ang mga dayo na galing pa sa ibang dako ng Siquijor para maggasik ng lagim. Lumipas ang ilang minuto na kanilang paglalakad ay narating na nila ang kanilang munting tahanan. Gawa lamang ang kanilang bahay sa sawali at dahon ng buri. Tanging buho ng kawayan ang sisilbing poste ng kanilang kubo. Nang mga panahong yun ay tanging bubon o balon lamang ang pinagkukunan nila ng tubig na malapit lamang sa tabi ng kanilang tirahan.
At ang inumin nila ay sinasalok lamang sa dalisay na batis sa paanan ng kagubatan malapit sa kanilang taniman. Napakasimple lang ng pamumuhay noon ng pamilya ni Lola Celina. Nang makarating sila sa kanilang munting tahanan, agad namang tumungo ang ina ni Lola Celina sa kusina para magluto ng kanilang hapunan. Habang ang ama naman nito ay hinihiwa ang kinatay na nitib na manok. Nay, Tay, hugasan at lilinisin ko lang itong mga dumi ng buto ng alamid. Ani noon ni Lola Celina sa kanyang mga magulang. Tumungo ito sa balon at kinuha ang isang maliit na lumang planggana para hugasan ang mga napulot niyang buto ng kape na galing pa sa dumi ng alamid. Munting kaalaman, ang alamid o musang ay isang malaking pusang bundok. Isa itong mamalya na tanging mga prutas lamang ang kinakain. At ito nga ang tinatawag na fruit-bearing trees sa kagubatan na ginagawang kape. Balik na po tayo sa aking kwento mga kadiwa. Ibinuhos noon ni Lola Celina ang laman ng basket sa planggana para hugasan. Habang nilalamas niya ito ng kanyang magkabilang kamay, ay isang bilog na butil ang umagaw sa kanyang atensyon. Nabubukod tangi ito sa mga butong napulot niya sa taniman ng kape. Kumikinang ito at bahagyang kumikislap na kulay tsokolate. Dinampot niya ito at mariin na pinagmamasdan. Ano kaya ito? Parang hindi naman siya buto ng kape. Napakaganda naman nito at makintab. Alam ko na. Itatago na lang kita at gagawin kitang palamuti. Usisang sambit ni Lola Celina sa kanyang sarili. Nahihiwagaan kasi siya sa butong yon, kaya itinago niya ito sa kanyang bulsa. Matapos ni Lola Celina maitago sa kanyang bulsa ang hindi pa matukoy na bato, ay muli niyang pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hanggang sa umugong ang malakas na kulog at langit-ngit ng kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan na nagpapahiwatig na bubuhos ang malakas na ulan. Ano ba naman yan? Kaninang hapon lang ang ganda ng panahon. Tapos ngayon nagagalit ang kalangitan. Kainis naman itong panahon. Sambit muli ni Lola Celina sa kanyang sarili. Dahil malapit nang bumuhos ang malakas na ulan, ay nagmamadali noon si Lola Celina sa huling paghuhugas ng mga buto ng kape. Hanggang sa tuluyan na ngang bumagsak ang ulan sa kalangitan at dali-daling binuhat ni Lola Celina ang planggana na naglalaman ng buto ng kape. Nang makapasok siya sa kanilang kubo, ay agad nitong isinarado ang pinto para hindi makapasok ang tilamsik ng ulan. Nagkataon naman na malapit nang matapos sa pagluluto noon ang ina ni Lola Celina, sapagkat mabilis lang maluto ang kanilang magiging hapunan dahil kalandikahoy ang kanilang ginagamit. Samantala, kinuha naman ng ama ni Lola Celina ang planggana upang painitan ang mga buto ng kape sa tabi ng kanilang agbuhan. Lumipas ang ilang sandali ay nakahanda na ang kanilang hapunan, kaya't pinagsaluhan nila ang pagkain sa hapagkainan. Katahimikan lamang ang namamagitan sa kanilang tatlo noon dahil ayaw ng mga magulang ni Lola Celina na nagsasalita habang kumakain. Isa ito sa mga kaugalian sa panahon ng kabataan ni Lola Celina. Matapos nilang kumain, ay tinulungan na rin ni Lola Celina ang kanyang ina sa pagliligpit ng pinagkainan, habang ang kanyang ama naman ay umupo sa maliit na bangkulito habang nagsisigarilyo ng tabako. Nang matapos sila sa kanilang ginagawa noon, ay tumungo na rin si Lola Celina sa kanyang silid. Tumila na rin ang malakas na ulan ng mga sandaling yon. Marahan na inilapat ni Lola Celina ang kanyang likod sa papag upang ipahinga ang kanyang katawan. Napagod at nangalay din kasi ang kanyang likod sa maghapon nakakapulot ng dumi ng alamid. At habang nagmumuni-muni ng mga panahong yun si Lola Celina, ay bigla niyang naalala ang kakaibang buto na nakita niya kanina sa paghuhugas niya ng mga buto ng kape. Inusisan niya ito ng maigi habang pinapaikot ng kanyang mga daliri. Nang tuluyan niya makilatis ang nasabing buto, ay doon niya napansin na isa itong matigas na bato
At meron ding maliit na butas sa bandang ibabaw na pwedeng pasukan ng tansi o ilo di bela. Kaya muli siyang bumangon sa pagkakahiga at kumuha ng tansi na nakapulupot sa isang maliit na hinating buho ng butong. Naisipan niya kasi itong gawing kwintas sapagkat nawiwili siya sa taglay nitong ganda. Sumapit ang kasagsagan ng dilim kung saan natutulog na silang lahat, ay bigla noon na alimpungatan si Lola Silina dahil sa isang masamang panaginip. Tila parang totoo ang kanyang napanaginipan at para itong pangitain na may mangyayari sa kanyang buhay. Nakita niya noon sa panaginip na nakikipaglaban siya sa isang mabangis na nilalang, nakawangis ng isang halimaw. At nangyari ang labanan na yon sa loob lamang ng kanilang kubo. Nang gabing yun ay hindi na dinadalaw ng antok si Silina at nanatili siyang gising dahil sa masamang pangitain sa kanyang panaginip. Muli siyang bumangon sa pagkakahiga at saglit na sumilip sa siwang ng bintana. Maliwanag din ang bilog na buwan noon matapos bumuhos ang malakas na ulan. Hanggang sa napagitla na lang si Lola Silina sa kanyang sarili sapagkat klarado at malinaw niyang naaninag ang madilim na bahagi ng kakahuyan na hindi nasasaklawan ng liwanag ng buwan. Hindi rin makapaniwala noon si Lola Silina na pati mga insekto na nakadapos sa maliit na sanga ay malinaw niyang nasisilayan. Nang mga panahong yon ay tanging isang gasira lamang ang ginagamit nilang ilaw na paumagahan na nakasadlak sa kanilang maliit na sala, kaya't may kalamlaman ang kanyang silid. Lumipas pa ang ilang sandali ay muling nakaramdam si Silina ng pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata, kaya muli siyang nahiga hanggang sa tuluyan na nga siyang nakatulog. Kinabukasan ay maaga naman silang nagising para tumungo sa kanilang maliit na bukirin. Nakasanayan na kasi nila noon ang magising sa umaga at tanging tilaok ng manok ang nagsisilbi nilang orasan. Bago sila tumungo sa kanilang bukirin ay nagkaagahan muna sila at nagbabao na rin ng pagkain para sa kanilang pananghalian. Nang makarating sila sa kanilang bukid ay kanya-kanya sila ng gawain. Malapit na kasi ang kanilang pag-aani, kaya puspusan ang kanilang pagbabantay sa mga bunga para hindi kainin ng mga ligaw na hayop. Doon lang kasi sila kumukuha ng salapi para sa araw-araw nilang pangangailangan. Muling pumunta si Selena sa taniman ng kape upang mamulot ng mga dumi ng alamid, bit-bit ang kanyang basket. Habang marahan niyang pinupulot ang nagkalat na buto, ay naibaling niyang kanyang paningin sa isang puno ng manggang kalabaw. Nakita niya kasi ang isang kumpol na bunga na halos malalaki na. At sa tingin niya, pwede na itong pitasin. Subalit nasa pinakadulo ito ng sanga at may kataasan din ang puno. Sinubukang akyatin ni Selena ang nasabing puno ng mangga at muli siyang nagulat dahil sa kagaanan ng kanyang katawan. Tila para siyang origami sa sobrang gaan at mabilis niyang naakyat ang mataas na puno ng mangga. Dahil ramdam niya na para siyang papel, ay sinubukan niyang lumatay sa isang manipis na sanga na kahit sinong tao na umapak doon ay mababali ito at agad na mahuhulog. Nang makakbang noon si Selena sa manipis na sanga, ay una nakaramdam siya ng pagkalula nang sipatin niya ang ibabang bahagi. Ngunit pinagpatuloy niya pa rin ang paghakbang ng kanyang mga paa sa manipis na sanga sapagkat natatakam siya na kumain ng manggang kalabaw. Labis na pagkamangha ang namutawi sa kanyang sarili dahil hindi naman nabali ang sanga ng apakan niya ito ni hindi nga ito umiindayog. Para siyang isang alamid kung kumilos sa taas ng puno. Nang malaya siyang makalapit sa nagkumpulang bunga, ay malaya niya itong napitas. Subalit nawalan siya ng balanse, kaya nabitawan niya ang mangga at tuluyang nalaglag sa lupa. Habang pabulusok siya pababa, ay nakahawak siya noon sa isang maliit na sanga, kaya hindi siya tuluyang bumagsak sa lupa. Iniliyad niya ang kanyang katawan at tumalon sa ibang sanga, hanggang sa tuluyan siyang makababa na parang isang musang kung kumilos. Halos nagulantang noon si Selena sa pagbabago ng kanyang katauhan. Hindi niya maisip na magkakaroon siya ng kakaibang katangian
tulad ng isang alamid. Dinampot ni Selena ang mga nahulog na manggang kalabaw at agad na tumungo sa kanyang ina upang bigyan ito. Alam niya kasi na mahilig ito sa maasim na prutas. Inang? Inang! Tignan mo ang dala kong mangga. Malalaki at mukha pa siyang malutong. Ani ni Selena nang makalapit ito sa kanyang ina. Halos natakam din ang ina nito nang makita ang malalaking bunga ng mangga na hawak ni Lola Selena at napapalunok pa nga ito sa lalamunan na halatang nangangasim. Selena, anak, paano mo nakuha ang bungang yan? Sa pagkakalam ko ay nasa pinakatuktok pa yan ang dulo ng sanga. Wala naman tayong mahabang panungkit para mapitas mo yan. Anang ama naman ni Selena nang makita nito ang hawak nitong mangga. Ikaw naman po, Itay. Siyempre, umakyat po ako at doon ko pinitas sa taas ng puno. Gusto niyo pong kumain ng mangga, Itay? Magalang na sagot naman ni Lola Selena, sabay alok ng manggang kalabaw sa kanyang ama. Nagugulumihan naman ang ama ni Selena matapos ito bigyan ng mangga dahil alam niyang imposible na maakyat iyon ni Selena na siya mismo ay hindi niya ito kayang akyatin. Hanggang sa napatitig na lang ang ama ni Selena sa suot nito na bilog na obalo na nakasabit sa kanyang leeg. Selena, saan mo nakuha ang kwintas na suot mo? Usisang tanong ng ama ni Selena. Ito po bang makintab na bato ang tinutukoy mo? Nakuha ko ito, Tay, kahapon nang hugasan ko ang mga dumi ng alamid. Nakahalo siya sa mga maruruming buto. Dahil maganda ito kaya't kinuha ko na lang at ginawa kong kwintas. Magalang muling sagot ni Selena sa kanyang ama. Hinawakan ng ama ni Selena ang suot nitong kwintas upang kilatasin. Inusisan niya ito ng mabuti hanggang sa mapagtanto niya na isa itong mutya na galing sa dumi ng alamid. Nang araw ding yon ay tinanong si Selena ng kanyang ama kung may pagbabago ba sa kanyang katawan. At tapat naman itong sinagot ni Selena. Sinabi ng dalaga sa kanyang ama, buhat nang makuha niyang kakaibang bato, ay biglang tumalas ang kanyang paningin at gumaan ang kanyang pakiramdam na parang isang origami. At malaya siyang nakakakilos sa taas ng puno. Dahil sa mga narinig ng ama ni Lola Selena, ay sinabihan siya ng kanyang ama na ingatan niya ito at alagaan, sapagkat nagtatanga na siya ng mutya ng alamid na magbibigay ng swerte at pambihirang katangian na wala sa pangkaraniwang tao at magsisilbing gabay sa kanyang sarili. Matapos ang buong maghapon nila sa bukirin, ay namitas muna sila ng ilang mga gulay na gagawin nilang ulam sa hapunan bago tuluyang lisanin ang bukirin. Habang naglalakad sila palabas ng kakahuyan, ay may nakasalubong silang mag-asawang tutungo sa kagubatan. Halatang bagong salta ito sa kanilang sityo. Kahit na nasa dulo sila ng liblib na baryo na ninirahan, ay alam nilang dayo ito. Kaya't tinanong ito ng mga magulang ni Selena kung anong gagawin nila sa masukal na kakahuyan na lihis sa ibang direksyon. Sinagot naman sila nito na mangangahoy lang sila ng mga panggatong sa loob ng masukal na gubat na labis na ipinagtataka ng mga ito dahil malapit nang lumubog ang araw. Matapos silang tanungin ng ama ni Selena, ay agad itong umalis ng walang pasabi at tinahak ang masukal na gubat. Ngunit ng mga sandaling yon, ay biglang uminit ang suot na kwintas ni Selena na tila napapaso ang kanyang dibdib. Subalit nang makaalis ang mag-asawang dayo, ay muling humupa ang pag-init ng tangan niyang mutya. Pinaalam naman niya iyon sa kanyang mga magulang at doon sinabi ng kanyang ama na sinyalis iyon na aswang ang mag-asawang naligaw sa kanilang sityo at nagbabadya ito ng panganib sa kanila. Dahil mahinala na ang mga magulang ni Selena na aswang ang kanilang nakasalubong, ay mabilis silang naglakad pabalik sa kanilang kubo. At sinabihan si Lola Selena ng kanyang ama na huwag nang lalabas ng kanilang tahanan upang hugasan ng mga pinulot itong dumi ng alamid. Nang tuluyan silang makapasok sa kanilang tahanan, ay agad na isinarado ng ama ni Lola Selena ang pinto at mga bintana. Nagsaboy din ng asin ang ina nito
sa bawat sulok ng bahay bilang pangontra sa mag-asawang aswang. Lumipas ang ilang sandali kung saan madilim ang buong paligid sa labas ng kanilang kubo ay nagsindi na rin ang gasira si Lola Silina habang malapit na ring matapos sa pagluluto ang ina nito. Habang ang kanyang ama naman ay humahasa ng itak. Silina! Solomon! Kakain na! Tawag ng nanay ni Selina noon sa mag-ama. At habang kumakain sila noon ng hapunan, ay isang malakas na kalabog ang dumapo sa kanilang bubong na gawa sa buri. At halatang may kung anong nilalang na gumagapang sa kanilang bubungan. Mukhang may bisita tayo. Tingin ko, ang mag-asawang yon ang panauhin natin ngayong gabi. Sambit ng ama ni Lola Silina sa kanila habang kumakain sila sa hapagkainan. Nang sandaling yon, ay labis na uminit ang mutya ni Lola Silina at kumikinang ito sa malamlam na paligid sa loob ng kanilang tahanan. Pansamantalang tumigil sila sa kanilang kinakain at mabilis na tumayo ang ama ni Lola Silina at kinuha ang bagong hasa na itak na nakasabit lang sa dingding na sawali. Matapos makuha ng ama ni Lola Silina ang matalas na sundang, ay sinabihan nito ang kanyang mag-ina na pumasok sa kanilang silid. Magkakasunod na kaluskos ang gumuguhit sa bawat sulok ng dingding na halatang hindi nag-iisa ang nilalang na nasa labas ng kanilang kubo. Habang patuloy naman na winawasak ng nilalang sa kanilang bubungan ang bubong na yari sa dahon ng buri. Tensyon ang namamagitan sa mag-ina noon habang nasa sulok sila ng kanilang silid. Habang ang haligi ng tahanan ay pinapakiramdaman ang bawat kaluskos sa kanilang kubo. Hanggang sa mapamura na lang ang ama ng dalaga dahil unti-unti nang nasisira ang kanilang dingding dahil nahihiwa ito ng matatalas na kuko ng isang nilalang na nagpupumilit na makapasok sa loob ng kanilang kubo. Mga putang inang bayawa kayo! Subukan ninyong magpumilit na pasukin ang aming kubo ay papatayin ko kayo! Mga dayong salot kayo sa aming baryo! Huwag niyo akong pipilitin na tagain kayo! Umalis na kayo sa aming sityo! Mga salot! Matapang na sambit ng ama ni Lola Silina. Matapos murahin ng ama ng dalaga ang mga aswang, ay biglang tumahimik noon ang paligid. At tanging mahihinang pag-angin na lamang ang kanilang naririnig. Habang sinasabayan ito ng huni ng mga kuliglig. Subalit habang magkayakap noon ang mag-ina sa loob ng silid, ay biglang napasigaw ang mga ito dahil nakita ni Silina ang mga mapupulang mga mata na sumisilip sa isang siwang ng dingding na halos nagbabaga ito sa malamlam na paligid ng kwarto. Hanggang biglang tumagos ang isang nakakakilabot na kamay sa dingding ng sawali at nahawakan ng mga kamay na iyon si Lola Silina at ubod lakas na hinihila. Kaya napatuklap ito sa pagkakayakap sa kanyang ina dahil sa malakas na puwersa ng aswang. Itay! Sigaw ni Selina habang pilit siyang hinihila ng aswang na nasa labas ng kanilang dingding. Dagli naman na pumasok ang ama nito at nakita niya ang kalagayan ng kanyang anak habang humihikbi ang asawa nito sa labis na takot. Tarantang lumapit ang ama ni Lola Silina sa kanya at walang habas na tinaga ang kamay na pilit humihila sa dalaga. Isang malakas na atungal ang umalingaw-ngaw sa kasagsagan ng gabi nang maputol ang kamay ng aswang. Tumulo din ang ilang patak ng dugo sa loob ng kanilang silid at natalsikan din ng dugo ang puting kasuotan ni Lola Silina. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang kanilang narinig dahil tuluyan na palang nakapasok ang isang aswang na kanina pang nagpupumilit na makapasok sa kanilang sala. Halos namilog ang kanilang mga mata dahil nakakasindak ang wangis nito. Hubot-hubad ito at maputla ang makintab na balat na halatang naligo ito sa malansang langis. Mahaba at buhagag ang buhok nito na aabot hanggang talampakan. Kahit na may kadiliman ng loob ng kubo, ay malinaw itong nakilatis ng ama ni Selina. Isa itong mabangis na uri ng aswang na tinatawag na kubot. Nang umatungal ito ng malakas, ay mas nakakatakot ang itsura nito dahil sa matatalas na ngipin na parang malalaking karayom.
Mabilis na inatake nito ang ama ni Lola Silina gamit ang mahaba nitong buhok na tila may sariling buhay at pag-iisip. Pumulupot ang makakapal na hibla ng buhok ng kubot sa magkabilang kamay ng ama ng dalaga hanggang ang ibang hibla naman ay pumulupot sa liig nito. Nabitawan noon ng ama ni Lola Silina ang hawak nitong itak at iniangat pataas. Habang nakapulupot ang hibla ng buhok sa liig ng ama ng dalaga, ay pahigpit ito ng pahigpit. Tanging pagikbi na lang ang ginagawa noon ng mag-ina dahil malinaw nilang nakikita kung paano unti-unting nangihina ang haligi ng kanilang tahanan. Hanggang sa biglang sumulpot ang isa pang nilalang na halos duguan dahil naputol ang mga kamay nito at nasisiguro noon ni Lola Silina na ito ang humilas sa kanya. Nakahubot-hubad din ito at naliligo sa malansang langis. Napatitig ang kubot noon sa dalaga kaya't binalibag nito ang ama ni Lola Silina sa isang sulok na dahilan ng pagkatumba ng gasera. Kadiliman ang bumalot sa loob ng kubo kaya mas lalong napasigaw ang ina ng dalaga. Dahil sa kadiliman ng kubo ay walang kaalam-alam ang dalawang aswang na hindi lang silang matalas ang paningin sa dilim, bagkus mas matalas pa sa kanilang paningin ng dalaga. Dahil natatakot noon si Lola Silina na mapaslang ang kanyang ama, ay tinatagan nito ang kanyang loob at maliksi na kumilos na parang isang alamid. Mabilis nitong dinampot ang itak sa sahig at winasiwas niya ito sa liig ng kubot. Akala noon ng aswang ay hindi sila nakikita ng dalaga, subalit nagkamali sila. Nang lumapat ang matalas na itak sa liig ng kubot, ay biglang tumilapon ang ulo nito sa sahig at sumirit ang malapot at masaganang dugo sa buong sulok ng kubo. Sa paghiwalay ng ulo sa katawan ng aswang, ay muli itong tinaga ni Silina sa balikat, kaya't nahiwa nito ang kaliwang dibdib at tuluyang bumulagta sa sahig. Isang nakakabinging atungal ang pinakawala ng isa pang aswang sa pagkamatay ng kanyang kasama. At kahit nasugatan ng isang aswang, ay sinugod nito si Lola Silina gamit ang isang kamay para laslasin ang lalamunan ng dalaga gamit ang matutulis nitong kuko. Bago pa man ito makalapit kay Lola Silina, ay bumaon na sa kanyang dibdib ang dulo ng itak dahil itinarak iyon ng dalaga. Matapos bumaon sa dibdib ng aswang ang itak, ay muli itong hinugot ni Silina at paulit-ulit niya itong sinaksak sa dibdib ng aswang hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay. Matapos mapaslang ni Silina ang dalawang mabangis na nilalang, ay muli niyang sinindihan ng gasera dahil hindi makakilos ang kanyang ina sa labis na kadiliman, habang ang kanyang ama naman ay nanatiling nakahiga sa isang sulok dahil nangihina ito na tila nabalian ng paa sa lakas ng pagkakabalibag sa kanya ng mabangis na kubot. Nang muling lumiwanag ang loob ng kubo na nanggagaling sa tanglaw ng gasera, ay nagulat na lang ang mga magulang ni Lola Silina dahil patay na ang dalawang aswang. Mabilis na lumapit ang dalaga sa kanyang ama para daluhan ito at takayin, sapagkat nanatili pa rin ito na nakahandusay sa sahig. Inang, huwag na po kayong matakot dahil hindi na muling babangon pa ang dalawang aswang na nakabulagta sa sahig. Halina po kayo dito at tulungan niyo po ako na akayin si ama. Tawag noon ng dalaga sa kanyang ina na halatang nanginginig pa ito sa labis na takot. Marahan na tumayo ang ilaw ng tahanan at lumapit noon sa mag-ama upang tulungan itong makatayo dahil nahihirapan itong kumilos. Dinala nila ito sa mahabang upuan at marahan na pinaupo upang suruin ang pinsalang natamo. Pinakalma naman ni Lola Silina ang kanyang ina upang maibsan ang takot na nadarama, hanggang sa tuluyan na nga maging panatag ang puso at isipan nito sa tulong na rin ni Lola Silina. May kalinangan din noon ang ina ng dalaga sa panghihilot, kaya matapos kumalma ay sinuri nito ang paa ng kanyang asawa. Mabuti na lang at hindi ito nabalian ng buto at may naipit lang na ugat kaya nahirapan itong tumayo. Agad namang hinilot ng ina ni Lola Silina ang paa ng kanyang kabiyak para agad malunasan habang hindi pa ito namamaga. Pinahupa muna nila saglit ang kanilang mga sarili
bago muling kumilos upang linisin ang kalat at ibaon sa hukay ang dalawang bangkay ng aswang na walang iba kundi ang mag-asawang Dayo na tumungo kanina sa kakahuyan. Matapos hilutin ang paa ng ama ni Selena ay bumuti na rin ang pakiramdam nito at muli na itong nakakalakad ng marahan. Itay, kailangan pa natin silang ibaon sa lupa? Bakit hindi na lang natin sunugin ang kanilang katawan? Tanong ni Selena sa kanyang ama. Mukhang mas magandang naiisip mo, anak. Sige, susunugin na lang natin ang katawan nila para hindi na rin ako mahirapan pa sa pagbungkal ng lupa. Nahihirapan din akong ikilos ang aking mga paa at balakang. Suwestyon naman ang ama ni Lola Selena bilang pagsang-ayon. Sige po, Itay. Tutulungan po kita sa paghila palabas ng mga bangkay ng mga aswang. At saka si nanay na muna ang maglilinis ng mga nagkalat na dugo. Dahil alam kong hanggang ngayon ay natatakot pa rin ito sa bangkay ng mga aswang. Anang muli ni Selena sa kanyang ama. Pinagtulungan noon ng mag-ama na hilahin ang bangkay ng mag-asawang aswang palabas ng kanilang kubo. Matapos nila itong mailabas, ay nagsimula na silang mag-ipon ng maraming tuyong kahoy na nanggaling pa sa kanilang kusina upang gumawa ng malaking sulo. Nang malikom nila ang maraming panggatong, ay kaagad itong binuhusan ng gas at sinindihan ng isang palito para paningasin ito. Matapos lumagablab ang malakas na apoy, ay agad nilang sinunog ang dalawang katawan ng aswang, kasama na rin ang pugot na ulo ng kubot. Pinatungan din nila ito ng maraming tuyong palapa ng niyog para mabilis itong maging abo. Lumipas ang ilang oras ay tuluyan na ngang naging abo ang bangkay ng mga aswang at tinulungan na rin ni Lola Selena ang kanyang ina sa paglilinis ng dugo sa sahig. Kinumpuni naman ng ama ni Selena ang nasirang dingding pati na rin ang nabutas na bubong na yari sa dahon ng buri. Kinabukasan ay pinaalam ng mga magulang ni Selena ang nangyaring pagsalakay ng mag-asawang aswang sa kanilang tinitirhan at binalaan ng kanilang kababaryo na maging alisto sa bawat tao na pumapasok sa kanilang baryo. Sa mga lumipas pang mga araw ay tuluyang nakibisado ni Lola Selena ang tangan niyang mutya kung paano ito gagamitin. Naging libangan na rin noon ng dalaga ang umakyat sa matatayog na puno para sanayin ang kanyang sarili, lalo na't may mga naliligaw pa rin na mga dayong aswang na napapadpad sa kanilang lugar. Dahil sa mutya ay tuloy-tuloy ang swerte sa kanilang pamilya, dahil mas lumawak ang kanilang bukirin at palaging hitik sa bunga ang kanilang mga tanim na gulay. Lumago na rin ang taniman ng kape hanggang sa nagkaroon sila ng sariling produkto ng kape na binibinta nila sa bayan. Subalit sa mga lumipas pang panahon ay may ilang nakasagupang aswang ang dalaga na napadpad sa kanilang sityo na agad naman itong napuksa at nasaksihan iyon ng kanilang kababaryo. Mas lalong tumanyag ang pangalan ni Lola Selena nang minsang makasagupan niya ang isang manananggal na nagawi sa kagubatan. At dahil sa pagiging amasona ng dalaga ay binansagan siyang berdugo ng mga aswang at namayagpag ang kanyang pangalan sa buong baryo, pati na rin sa karatig baryo. Marami pang naikwento ang aking ina tungkol kay Lola Selena noong kanyang kapanahunan. Subalit tanging ito lamang ang kaya kong ibahagi na tumatak din sa aking isipan. Sa pagiging amasona ni Lola ay humaba rin ang kanyang buhay sa mundo bago siya bawian ng buhay. At minana din ng aking ina ang mutya na tanga ni Lola Selena. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento tungkol sa karanasan ng aking lola noong siya'y nabubuhay pa. Lubos po akong nagpapasalamat sa pagbahagi ng aking kwento sa inyong programa na ang Lakbay Diwa Tagalog Horror Stories. Lubos na gumagalang, Odessa ng Batangas.